Ayan. So, nandito po ulit tayo ngayon sa bodega. Tutuloy na po natin yung ating hatchery. Ay, hatchery tuloy yung mga pag-hatch ng ating mga breeders. So, kanina, tinusukan po natin sila ng pituitary gland. Ngayon, nandito po tayo ngayon para sila ay paanakin na. Ngayon. Kasama ko pa rin si Tito Mel at saka si Kuya Keng. Yan. Nagmimerienda kami. Hindi ako nakapag-video kaagad. So, nandito sila. Ay, yung pigs pala yan. Nagpapakain daw muna kami. Yan, thank you po sa Villar Sipag sa pag-sponsor ng upuan natin. So, naglagay po ako dito ng 4 na piraso para may upuan po kami. Sundan natin ngayon si Tito. Kumakain pa. Sundan natin ngayon si Tito, papakain. Tapos na tayong kumain eh. Yung mga hito naman. Para makita na rin natin yung update dun sa mga inaalagaan natin dito. Ito nga pala yung isa sizing sa November 26 na ibebenta namin as 5 inches. 5 inches, 4 to 5 inches. Linis dito ah. Nasi dito. Isang butas na lang yung natira dito kasi ito sa kabila, diyan natin ilalagay yung mga i-hatch natin. Marami ba? Nga pa lumalabas ah. Ayun na. Wala ka na yata yung pang ganun, no? Hindi mo bro ipukol ng malayo. Sa hangin eh. Hindi, para hindi ka ako naka-against ka eh. Dapat yata doon ka mag-i-itche sa kabila eh. Hirap sumot yun. Yun nga lang. Pupuntahan naman nila yun. Mga kwan na, no? Mga 3 to 4 inches. Yan po. Dami nila, oh. Nagkakainan. Excuse me. Yan, no? Nagbibitak na po dito. So, pinagbitak po kasi namin para matanggal yung sobrang, ano ba, sobra dito? Sobrang asim. Oh, maganda na po uling lagyan ng isda ito. Dami, oh. 3 to 4 inches. Dito naman, four to 5. 26 tayo, Tito, ano? 25, meron pala akong seminar. Para diretso kung di-deliver man. Ha? Ay, nung 26? Hindi, 27. Ilang araw ba taniman? Mahatag hanggang 28 yan. Paano gagawin? 24? Eh, may duty ako nun eh. 26 na sa isang sila. Ha? Baka ma-adjust yung sizing. Katapusan dyan. Katapusan. Dahil sa tanim eh. Patanim natin eh. $23. Hindi mo lahat nakakatulong si Egit sa pagsasizing eh. Mm-hmm. Bali siguro, malalaki naman na yan. Di bali siguro ma-adjust na ng mga 5 araw yan. Ganun na lang. Yung umol. Parang lumaki pare. Umabot na ng 5 inches ta. Tingnan natin sa schedule.
Ba, naisalansan na nga ni Tita Ana. Alin ba? Yung mga kahoy doon. Naku po, doon pa inilagay. Di mo... Siya ba naglagay niyan? Eh, sabi niya, naitalaksan ko na kayo mga kahoy na hindi ay ka Inyasog pa rin. maigawa ni Dagul. Natamaan pa ng taron doon. Sa bagay, madali ko na itulak. Yan. So, tapos na si Tito magpakain. Ano? Dami naman pong kumakain. Gandun. Doon naman tayo sa ating i-breed. Medyo low energy ako ngayon. Parang ewan ko kung pagod o bagong gising. Medyo sumasakit ang aking ulo. Ayan, ngayon set up na po natin ang mga net. Sige po. Nandiyan ba yung motor mo? So, dito nilagay na natin yung dalawang net. Nandito yung mga lalaki. Ayan, naku, kakatayin na sila. At uulamin. Then, ito po yung paglalagyan natin. Bukod doon sa isa, 2, 3, 4, 5. So, yung mga net niyan ay kinuha na ngayon lang. Hintayin natin sila na kinuha yung net na bagong gawa and pagkatapos noon magpipisa na, paano ba, anong tawag doon? Magpapalabas na tayo ng itlog. Magpipisa. Okay, mamaya-maya. Ayan o. So, andito na po yung ginawa nilang net. And andito na yung mga rescue natin. Sila Kuya Alvin, tsaka si Kuya Engket. Ayun na ang maganda para eh. Alam ko tumigay. Yan, ito yung mga ilalagay natin dito sa ating pond. Kanina lang ginawa yan. So, mga mukhang bago. Ayan. Full force na po dito ngayon. Pagulang na si Kuya Lito. Ay, Alvin, kunin mo muna yung banyera pa ng isa ron. Sakay mo yung motor. Sabay, ba? Paglalagyan ng lalaki. Sa butay kanya sa bahay sa daw? Andun lang sa may harap. Andun lang sa harap. Masama niyan eh, mahaba eh. Lagyan ng itlog. Binutasan niyo ba yung... Kala ko may binutasan kayo. May hollow blocks naman doon, dami. Sakto hindi ngayon sobra mukhang tama yung yung tape measure. May dalaw eh. Ha? May dalawang mahaba. Ay, dalawa pong mahaba. Oo nga, no? Yan, yung paglalagay nila ng net. Ayan na po. So, tuloy na tuloy na. Pa isa. Last one. Ang ginawa natin, meron pong dalawang kuwan sa gitna para na-stretch talaga yung net. Hindi umabala yung nilagay natin yung kuwan. Elbow. Hindi ba't abali yun? Nakalutang So, lalagyan na lang natin pabigat. Yan, kinukuha na yung hito. Yan. Kamayin pa. Ayan pala, pumapasok ka pala. Yun. Dapat na lang. Bukas pa. Pasok ulit. Halagay ito si Kuya? Hindi, kakatayin na natin. Yan. Medyo pag-ingatan niya. Yung tubig yung dyan sa tinatalikuran. Ito pa ya. Charlie, doon o. Oo nga pala, may tubig na nga pala dito. Medyo may pagka
nagsasapang mabuo. Madalit ng ibara ko ngayon eh, hindi ka tulad ng nakaraan eh, dalawa kaming martilyo ng papatay. Yung kuha na natin ang ginawa, eh, yung ginamit eh, yung alaga doon eh. Hindi yan, hindi ka. Hindi yan, tabayan. Kung naman magiging tabayan. Tabayan. Yan ang itlog niya. Ayun, yung Ito, puti ito. niya, yan. Oo nga pala, yun. Tabayan eh. Yan. Kabisote. Ano nalalagyan? Kalilik itlog. Yan ba yung malaki? Hindi po. Yung semi. Sunod. Ito pala, kapag kinuha to, pakukulaan na lahat ng, kunyari, maraming ganito. Tapos, pwede na maging fish oil. Mantika. Mantika, ano po? Ika nga ibig sabihin. Hawak. Dito sa sarili. Mantika. Take mo na. Gini, gini. Kung nga pala yung utak. Ayan, gutingin mo, tito. Ano? Hindi. Ang asak. Naiwan. Teka. Titigilin ko lang. Nako, ase cutter mo, Charlie. Ano? Makikita po kayo yung kadilim. Ang utak. Andiyan yung isang cellphone ko na lang po, tito. Naka-charge eh. Kuya King. Yung isang cellphone ko, yan. Andiyan ba? Asan ba isang cellphone ko? Cutter. Kulit pa yung utak eh. Nangyari pala akong cellphone. O mas maliwanag din sa'yo. Ayan. Nalabas na. Labas. Ay, hindi pala ito yung pangkuha. Pagagandang bigay. Lahat yung braso ko. Patay naman eh. Tigil lang na konti yun sa'yo. Huwag lang kuha. Yun. Ayun. Opa. Ay! Yun. Ay, nga po ba? 2 points! Na po kami. Maka na. Ayun, sumama pa. May kasama nga lang. Sama na rin. Pasok ka muna ito kami. Okay, kasama mo na. Babae naman. Okay. Ayan. So, nagbe-breed na po ulit. Ay, nagpapaitlog na po tayo. Ang dami oh. Una pa lang yan? Ang laki eh. Laki, dami itlog din. Kailan, dugo na. Okay na. Okay na. Hindi mo kailangan may dugo. So, first, Ay, lagay ko tubig ka. sige, lagay mo lang dyan. Okay. Mamaya na yan, mamaya na. Hindi nalagyan tubig? May itlog na to. Ito na problema mo. May lumabas na itlog, no? Hindi pa Dami ah. Dami lumabas na itlog. Kaya nga, hawak mo yung ano. Okay, palanggana. Yun, sumisirat. Ayun. Yo, sa bandang bigdit. Makaraya pa. Natakpan nung kan eh. Nung palikpik eh. Itlog. Nung po ilang po. Pag ganun yata tito eh. Hindi mo, Report? wala oh. Ah, Pagka, dito mong gagaling sa ibabaw eh. Pagka kasi dito, wala rin. mm. Tagsiran.
Tatagal mo konti rin. Itaon niyo, taob. Hindi, pag ano, no? So, ayan, di sa na babae na kami. Ayan, ito na po yung naging itlog. Medyo hindi ganong kagandahan at karami yung mga itlog natin ngayon. Kasi medyo maliliit yung pinisa po natin ngayon. Ayan, ito. Halo rin po puti yan. Tsaka yung tingnan mo yan, hindi buo-buo yung loob niya. Parang lusaw. Okay na pa? Hmm. Kita niya na palang sinasok sa Wala. natin eh. Hop, hop. Hop, may dugo. May dugo nga. Hop, wag na. Ah, may dugo eh. Wag mo na tito. May dugo. Ano? Jake. Sa buwan. Ano, pagsasamahin na lang o... Yung po bang mga inahin, pagsasamahin ko na lang po, sa isa lalagyan. Ere, Kaya, dagdag ako pa tubig. boss, pagsasamahin ko na lang po yung mga inahin. Oo, di sa isang drum. Pero pwede mo naman pagdalawahin. Game na ba? Maghuhugas ka muna dito. Dami tong isa. Yung boots lalagyan. Tatlo na lang. Lang. O, dalawa. Madalawang isa na. Isa na. Orasan, 1.46. Asan ba yung chan ko dyan? Okay na ba yung isa, Tito? Pakihalo mo nga. Ayan ba? Ngayon, bagyan lang. Yan, dagdagan mo chances. Dana. Kaya kayo, kayo mo nga. Nakasabit yata. Ito yan. Yung kumahi yan. Isang butas na lang yan. Makunti pa nga. Okay, isama nyo na rito yan. Kumuha. Isama nyo sa inay. Sa inahin. Yung buhay na sinasabi ni Kiko. Pero kaya kayo, isa. Dalawa yung babae na yan. Pakabuhay kaya. Yung pag-asa. Ito, Tito. Konti yan. Di pa, huy. Hindi mo na haluin? Okay na, 1 minute na. Tapos ko na tubig na rin, no? Kunin mo na, tanggalin Tito yung semen.
Tatanggalin. Lagyan ng tubig. Tapos patiningin. Pupunta sa ilalim yan. Hindi mo ba dinagdagan? Dagdagan mo pa. Marami yan. Yan, patiningin. Tapos tapon yung tubig. Yan, tapon. Pagka sumasama na itlog, okay na. Yan na, si Doc Mel. Kutsara natin dito. Dami. Ano yung nagkain na? Naputik pala ata. Lagay ko na rin isa. Dito na lang ako. Tubig. Maiho. Itlog. Parang may kayong dalawa ya. Pipisa. Aray.
Ang sakit ng ulo ko. Kapag-history ko sila may dyan. Konti lang eh. Ayan, natapos na po kami sa pagpipisa. So, sa kasamang palad, medyo marami pong na-reject po ngayon. Ayan, madilim yata. Ayan, marami pong na-reject. Maliwanag naman ngayon. Kaya ang ginawa na lang namin, sa 3 butas na lang namin nilagay ngayon. So, ayan yung mga itlog nila. So, after 48 hours, malalaman natin kung successful din ba yung ginawa namin na to. Kasi, medyo parang nagka-problema kami sa breeder ngayon. Ganun talaga. So, susunod, peperpikin ulit. Try lang na, try. Minadali pa naman yung paggawa ng net nitong dalawa yan. Ito mga po yun. Susunod, mamimili na ng anahin, dito ang meron na. Dahil kabisado na niya yung naglalambing Nanahen. dito. Itlog na. Madilim. Ayan, ayan, nakatapos na po kami. So, medyo masakit na yung ulo ko. Madilim. Ayan, nakatapos na po kami mag-breed. So, medyo huhulaan namin kung ano tawag dito. Suntok sa buwan after 48 hours. Yung pag-breed namin na to kasi maraming na-reject. So, kita-kita po ulit tayo sa susunod. Ayan, abangan natin kung ilan yung napisa after 48 hours. Bye-bye. Peace out. Good morning po sa lahat. Ayan, so hindi ko alam kung good morning ba ito o bad morning. Kasi nandito po tayo ngayon sa ating hatchery ulit. So ito na yung 48 hours after nung pagpapapisa na ginawa po natin. So hindi good news ang magandang ang ibabalita ko po sa inyo na yung mga pinapisa po namin na 3 bed. Ayan po. Yan yung 3. So, nakikita nyo, wala ng tubig na gumagana, hindi po or wala pong nabuhay. So, pag-iisipan pa po natin or i-evaluate kung ano yung mga nangyari dito na bakit walang nabuhay and pag-uusapan namin kung ano yung mga dapat gawin. Kasi kung makikita nyo, babalita rin ko yung camera. Ayan. So, ayun sila Kuya Lito at si Kuya King. So, mapapansin nyo, namute yung mga itlog dito and wala pong napisa. Tinigil na nga ni Tito yung kanyang gripo kasi wala nang signs of life. So, ayun o, meron isang langaw. Net. Ayan, puro namuting itlog lang ang nangyari dito. Ayan o. So, sa kasamaang palad, wala pong nabuhay. Sabi nga ni Tito Mel, siguro sa paglalamig na rin. Medyo November, bare months na po kasi. Kaya masyado na lumalamig. Ayan, kaya wala tayong nabuhay. Ayan, hindi rin namin alam. Pero baka ganun nga. Kuya Lito kasi ano ginawa mo? Bakit di alang nabuhay? Paano mo ipabubuhay yung hindi nyo ako tinawag? Ikaw pala kulang Kaya ako lang magbubuhay rin at dahil ako bubulog. Kaya nga, Alep. Magpipisa ulit. So, nasiraan po ulit tayo ng isang makina yan. Babalikan po, papalitan nila ng isang makina doon sa bukid. Busy pa naman sa bukid ngayon. Siningit na nga lang Hindi, wala pang nabuhay. Lapit na kaya para... Pati yung isa kuwan. At sa patubig Sa patubig naman. Nauubusan na siguro ng buhok si Tito Mel. Oo, wala na buhok. wala ka nakakamong buhok, wala pang nabuhay. Kaya ba? Kaya. Kaya nga pala. Yan ba yung motor na dito? Napagawa na.
dito pa rin tayo. So, pag-usapan natin kung ano yung mga naging problema dito sa nangyari nating pagpipisa. So, based po sa naranasan namin, ayan, kung makikita nyo, ayan po yung mga nakapatay na talaga yung at wala nga po talagang napisa. So, unang-una, ano ba ang unang hindi natin tamang ginawa? Siguro, una natin hindi tamang ginawa, yung pagpili ng mga breeders. Ang nangyari po kasi, syempre, katatapos lang ng duty, ang ginawa ko na lang is kumuha nung available na breeder, or sabi ko na lang is kumuha na ng babae, yan, 20 pirasong lalaki, hindi na pinili kung ready to breed ba sila or mapupula yung mga ari nila. Kasi ganun po yung indication na magandang papisain yung mga hito natin. Yung mamula-mula, malaki ng konti, average size, tapos lumalabas na ng konti yung mga itlog na nasa sinapupunan ng mga hito natin. Pangalawa, ano pa ba ang hindi natin tamang ginawa? Pangalawa, yung malamig siguro. Kasi ngayon, bare months na po, ay sobrang lamig na tuwing umaga. Tama, mainit po kapag gawing tanghali, nakatirik pa nga yung araw natin. Kaso kapag umaga o madaling araw, malamig na. So isa rin yung factor kaya walang ganong nabuhay dun sa pinaitlog natin. Yan. Pangatlo, nagmadali po tayo. So yung karamihan ng mga ginawa nating procedure ay may yung okay naman yung paglalagay ng pituitary gland natin na ginawa kasi na-induce naman yung mga itlog madali naman lumabas. Ang problema, yung lumalabas na itlog hindi nga siya matured, tapos yung iba wasak pa yung itlog, so hindi talaga maganda. Kumbaga parang sabi ko nga doon sa huling video, suntok sa buwan kung ano man yung magiging resulta ng pagpipisa namin na yan. So ayan na nga. Sinuntok na nga yung buwan, walang napisa. So sa kasamaan pa. Pero magbe-breed po ulit tayo. So yun po yung mga nakikita naming naging dahilan kung bakit walang napisa po ngayon. Pero ulit po tayong kung hindi po sa isang araw or next week. Ayan, hindi naman po tayo titigil dyan. Marami pa rin naman tayong breeder, and sa susunod natin pagpupisa, gagawin pa rin natin ang paraan. Pero syempre, yung lamig ng panahon, hindi natin mawawala yan. Pero alam ko, meron naman pong napipisa kahit malamig Kaya magpipisa pa rin po tayo. At ano pa ba? Siguro sa water quality, okay naman yung water quality natin Tapos yung taas ng tubig, okay din. Yung bagong gawang net, may mga bagong gawa nga tayong net So, dalawa, kada isang bed. Okay din naman. So, yun yung nakikita kong naging problema. Yung pagpili ng breeder, at lamig ng panahon, tsaka yung pagmamadali. So, hindi nakalusot yung inaasahan kong pampapalusot. Nagmamadali kasi Ayan, so, hanggang dito na lang po ulit yung video natin. Ayan, uuwi po muna uli ako. So, pag-iisipan ko ano pa yung mga dapat gawin. Ayan. Pero tuloy po yung pagsasizing natin. Siguro sa katapusan na. Kasi busy po talaga sila sa booking ngayon. Ayan, katulad nung kanina, sila Kuya Lito at si Kuya Ken kumuha ng makina. Nasiraan po kasi yung isang makina natin gagawin nila. Tapos yung roto, walang tigil din. Araw-araw may nagpaparoto hanggang gabi nga. Ngayon, yung sa isda naman, maisisingit na po yung sa katapusan. Pero yung pag-hatch, subukan naming isingit next week. Yan, abangan po ulit natin. Yan. Sana ay hindi po kayo nagsasawang manood dito sa aming YouTube channel. Ayan, sabay-sabay po tayong matuto. Sabi ko nga, hindi naman po kaagad-agad na ma-master yan. So, continuous learning po tayo. Hindi po successful, kumbaga, hindi naman lahat ay successful doon sa mga ginagawa natin. Meron din pong pangyayaring ganito. Ganyan po talaga sa farming. Ayan, may buhay po kasi yung inaalagaan natin, hindi po siya yung basta papisain mo, mabubuhay na. So, meron po mga dapat gawin or meron ding mga risk, ika nga nila, sa negosyo na to. Yan. Hanggang dito na lang po. Like and subscribe our YouTube channel. Yan. See you po. Bye-bye.